Is there still healing today? Yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito. Mayroon pa bang pagpapagaling sa panahon natin ngayon? Magandang umaga muli sa ating lahat mga kapatid. Happy Sunday! Kumusta po tayo dyan sa ating mga tahanan? Naway nasa maayos pa rin po tayo na kalagayan and of course kalusugan. We thank the Lord because up until today tayo po ay maayos and safe. At naway patuloy po tayong ingatan ng Panginoon. Patuloy po nating idalangin sa Diyos for His protection sa ating lahat. So, sa umagang ito, of course, patuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pananambahan. So, nais ko munang ibigay itong isang quotation na sabi po dito, healing doesn't mean the damage never existed. It only means that the damage no longer controls our lives. Ang kahulugan daw po ng tunay na healing, hindi yung wala talagang damage. So, walang sugat, kundi meron pa rin sugat. No? Pero, hindi na ito nagko-control sa atin. Brokenness, no? Broken heart, ano pa mang naranasan natin na ikinasugat ng ating karamdaman, hindi lang physically, but of course, emotionally, no, and spiritually, if we have that healing, is that the damage no longer controls us. So, before we start sa ating lesson na naman ngayon, doctrine po muna ulit tayo ngayon, no? Tayo po muna ay saglit na yumuko at manalangin. Let us pray. Dear God and loving Heavenly Father, we humbly come to your throne of grace this wonderful day. Salamat po Diyos sa patuloy niyo pong pag-ingat at proteksyon sa amin. Salamat maging sa araw na ito na muli kami po ay makapag-aral ng malaya sa inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang sa gayon Panginoon ay maintindihan po namin, maliwanagan po kami patungkol sa iyong salita na amin pong mapapag-aralan. Bigyan niyo rin po ng karunungan ng inyong lingkod, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Ito lang aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Ayan. So, sa umagang ito mga kapatid, sabi ko kanina, doctrine muna ang pag-uusapan natin ngayon. Of course, we are still facing crisis dahil dito sa COVID-19, no? Hindi pa nasusolusyonan. More than 11,000 na po ang ang cases dito sa Pilipinas. So, padami ng padami instead na pabawas sana. Although may mga gumagaling din naman po. So, kaya napag-isipan ko itong topic natin ngayon, isang katanungan. Yung katanungan na, is there still healing today? No? Merong pa bang kagalingan physically, no? Physically. I'm referring na sa physical na katawan natin. Mayroon pa bang kagalingan kaya, no? Is there still healing today? Another question is, does God still heal? Nagpapagaling pa kaya ang Diyos? No? And then the third question is, has anyone still possess the power to heal? I think ito yung pinaka-issue dito, itong pangatlong tanong natin, na mayroon pa bang tao sa mundo natin na mayroong kapangyarihan na magpagaling? Ayan, tingnan natin itong mga katanungan ito, sasagutin natin biblically based, no? Kung sa gayon, hindi po tayo mawala sa tamang turo ng Biblia sa pamagitan ng tamang pag-aaral. Yung 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, pag-aralan natin ng Biblia ayon sa tamang pagkabahabhagi upang hindi tayo malito. At yan yung gagamitin natin ngayon. So, kung may pagpapagaling pa ba ngayon, no? May nabasa akong quote doon sa Facebook. Sabi doon, nakalagay sa sign sa door ng church. Sabi doon healing services canceled due to COVID-19. Yung healing service daw, yung pagpapagaling ay na-cancel muna dahil sa COVID-19. Medyo funny siya.
Kailangan ng tao talaga ng kagalingan ngayon. Lalong-lalo na yung mga nadapuan ng sakit ng virus na COVID-19. Isa po sa pinapanood ko rin sa YouTube, itong channel ni Justin Peter, na sabi niya, never believe a fake healer who has to wear eyeglasses. Huwag daw kayong maniwala sa isang tao na nagsasabing nagpapagaling pero nakasuot naman ng salamin. Ano ibig sabihin nun? Bakit magsuot pa siya ng salamin kung nagpapagaling na siya? Dapat magaling din siya physically. Kaya ito yung pag-aralan natin ngayon, mga kapatid. Ano? So, merong pang katanungan tayong sasagutin na sabi niyan, what is the gift of healing? Ano ba talaga yung gift of healing? Sa Bible po, mga kapatid, in a simple meaning, regarding the gift of healing, it is an act of restoring someone's health from sickness and disease. So, pag sinabi natin gift of healing, ito yung simpleng pagpapaliwanag ay pagpapagaling sa isang taong may karamdaman or may sakit. No? Mayroong kapangyarihan na pagalingin ang isang tao na may sakit. Kagaya sa panahon ni Jesus Christ, no? Nagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Sa Matthew chapter 4 verse 23, mababasa po natin, sabi dito, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. So isa po sa ministry ni Christ, noong nandito pa siya sa lupa, ay yung pagpapagaling. Marami pong pinagaling si Jesus Christ. Yung lumpo nakalakad, yung bulag nakakita, yung bingi nakarinig, yung pipi nakapagsalita. At ibang uri pa ng mga karamdaman na sakit ang pinagaling ni Christ. So part po ng earthly ministry ni Christ, yung pagpapagaling. Gayon din po sa 12 apostles, binigyan din po ng power ni Jesus Christ yung 12 apostles sa pagpapagaling. Sa Matthew chapter 10 verse 1, sabi po dito, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. So makikita natin dyan na hindi lang si Jesus Christ ang nagpapagaling during His time, kundi binigyan niya rin ng kapangyarihang magpagaling ang kanyang mga apostoles, yung 12 apostles. No? Si Apostle Paul din, the apostle to the Gentiles, our very own apostle, no? Sa dispensation of grace, he also practiced such gift in his early ministry. Si Apostle Paul, nagpagaling din siya. Tingnan po natin sa Acts chapter 19, verses 11 to 12. Sabi po dito, God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Tingnan nyo, na kahit yung panyo na dadapo kay Apostle Paul at dalhin dun sa taong may sakit, gagaling na. At si Apostle Paul din mismo, of course, nagpagaling siya. No? So these people lived over 2,000 years ago. Si Jesus Christ, yung 12 apostles, si Apostle Paul, they lived long time ago. So we ask the question, do the gift of healing they have bestowed is still in effect today? Yung pinakatanong ngayon. Yung gift of healing na meron kay Jesus Christ during His time, meron sa 12 apostles, at prinactice din ni Apostle Paul, is it still in effect today in the dispensation of grace? Today, I'm referring to the dispensation of grace, no? Our present time, which is called the dispensation of the grace of God in which we are under. And just like the government, we follow the rules, no? The authorities, the regulations,
under the present government. Example, ang ating president ngayon ay si Duterte. Sinusunod natin siya sa mga batas na ini-implement. Bakit? Nasa ilalim tayo ng kanyang pamumuno. The same thing is applied to the Bible. May mga panahon sa Biblia at mayroong mga tao na itinalaga ang Diyos upang sa gayon maglahad ng kanyang kalooban sa mga tao at patungkol sa mga rules and regulations. Gayon din po sa dispensation of grace. Meron tayong tinatawag na rules and regulations, or in short, yung teachings. At yun dapat ang alam natin. So, makikita actually natin yung kabuuan ng mga katuruan sa dispensation of grace today ay sa aklat ni Apostle Paul from Romans to Philemon. Makikita po natin dyan yung mga nakapaloob sa atin sa dispensation of grace. Before the dispensation of grace, itakin ko muna ito saglit para mas maliwanag sa atin. We have the dispensation of law. Sa Romans chapter 3 verse 19. Sabi po dito, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. So, mayroong kautusan noon, mayroong batas, mayroong kapanahunan, dispensation of law, before the dispensation of grace. Kumbaga, bago si President Duterte, si Ninoy muna noon. So, gayon din sa Bible, before yung dispensation of grace, in which we are under today, presently, we have the dispensation of law. No? Pero itong law na ito, dispensation of law, tinapos na yun. No? The death of Christ ended up the law. Dito po sa Ephesians chapter 2, verses 13 hanggang 15. No? Basahin po natin ito. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made the two groups, yung two groups tumutukoy po sa Jews and Gentiles. Mga Hudyo, Israelites, Gentiles tayo. Yung two groups na tinutukoy dito. And has destroyed the barrier. Winasak niya yung barrier, yung namamagitan sa Hudyo at sa Gentile. Ano yung barrier na yon? Yun yung law. The dividing wall of His hostility by setting aside in His flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two, thus making peace. So yung dispensation of law, lahat ng nakapaloob sa law, rules and regulations, sabi dito, ay tinapos ni Christ. He ended the law. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. And in Romans chapter 6 verse 14, sabi doon, for we are no longer under the law, but under grace. So, nandito tayo ngayon sa dispensation of grace. Now, back to the question, is there still healing today? Ayan, balikan natin yung tanong kanina. Is there still healing today? May pagpapagaling pa ba sa panahon natin ngayon? Sigurado, ang sagot nito ng iba is yes. Sa mga grace believers naman, sabihin nila na no. Pero actually, ang sagot po dito, mga kapatid, ay dalawa talaga. Yes and no. Pag ang tanong is there still healing today? Of course, obviously, mayroong gumagaling, like sa COVID-19. So, bakit yes and no ang sagot natin dito? Yes, because God still can heal. Nagpapagaling pa ang Diyos sa panahon natin ngayon. Pero yung tanong, yung isang sagot din naman, na no, kasi di ba, tinanong ko kanina sa umpisa, yung has anyone possess the power of healing today? O, meron bang tao na kayang magpagaling? Doon tayo nag-no. God can still heal. Example, Philippians 2 verse
verses 25 to 27. Sabi po dito, "But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother, co-worker, and fellow soldier, who is also your messenger, whom you sent to take care of my needs. For he longs for all of you, and is distressed because you heard he was ill." Mayroon siyang sakit, nagkasakit siya. "Indeed, he was ill and almost died. But God had mercy on him, and not on him only, but also on me, to spare me sorrow upon sorrow." Si Epaphroditus na isang kamanggawa ni Apostle Paul ay nagkaroon ng malubhang sakit na halos malapit na siyang mamatay. Pero, anong nangyari? God had mercy on him. Ibig sabihin, pinagaling siya ng Diyos. Sinabi ba ni Paul na siyang nagpagaling? Kagaya ng pagpapagaling niya earlier? No. Sabi niya, but God had mercy on him. Ang nagpagaling ay ang Diyos, hindi si Paul. No? Kaya, yung tanong na, is there still healing today? Yes. Ang Diyos ay nagpapagaling pa rin ngayon. At no naman sa tao na nagkiklaim na kayang magpagaling. Doon tayo nanduno. Pastors have no power to heal. What we can only do is to pray for the sick person. No? For those who have been ill, ipag-pray natin sa Panginoon at ipaubayan natin sa Panginoon ang pagpagaling. So that's why we don't stop praying. No? We keep on praying for the healing of our nation, of our people. No? For those who are sick, Diyos lang po ang nakapagpapagaling. So, ang tanong diyan, yung sa ngayon, no? In the present dispensation of grace, bakit wala ng gift of healing sa panahon natin ngayon? Bakit yung mga pastor ng grace walang gift of healing? Yung iba, kiniklaim po yan nila na mayroon pang gift of healing. Pero sa atin, wala na. No? Nagwakas na po yan. No? So, isa lang ang talagang sagot dyan, dispensationally. No? Gamitin natin yung tamang pag-aaral ng Biblia. Ang sagot kung bakit walang gift of healing na ipinagkaloob ang Diyos sa tao na kayang magpagaling, ang sagot po dyan is God's change of dealing. There is a change of God's dealing today. Iba ang pamamalakad ng Diyos sa panahon ngayon at sa panahon nung una, sa panahon ng kautusan. Although nagpapagaling ang Diyos ngayon, pero hindi na niya binibigyan ng kapangyarihan ang sinumang tao na magpagaling. Ang gawin natin is ipag-pray lang. Ang Diyos na ang bahala magpagaling. So, change of God's dealing. Number 1, basahin po natin itong 1 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi dito, to another faith by the same Spirit, to another gift of healing by that one Spirit. Tingnan nyo. Sa Book of Corinthians, sa chapter 12, actually ito yung mga gifts na pinagkaloob sa atin under the dispensation of grace. At isa nga sa pinaglalaban talaga ng iba, itong verse 9, kasi meron to another gifts of healing. Binigyan ng regalo sa pagpapagaling. Tingnan natin. Tama talaga, nababasa natin yan. Ang Book of Corinthians po was written 53 to 55 AD. But in 62 AD, he wrote another epistle, the Book of Philippians, na kung saan, yung binasa ko kanina, naglalaman ng patungkol sa isang kamanggagawa ni Apostle Paul na si Epaphroditus na nagkasakit na hindi niya pinagaling, kundi ang Diyos mismo ang nagpagaling. Kaya ang tanong dyan, kung mayroong gift of healing today, bakit hindi si Apostle Paul ang nagpagaling doon kay Epaphroditus? So that means, nagbago ang pakikitungo ng Diyos, ang dealing ng Diyos sa tao. Even sa time ni Apostle Paul, nagbago yan. Wala nang gift of healing si Apostle Paul. So absolutely, the gift of healing
halted or stopped, no? But still heals according to His will. So yung operation or power to heal na sa tao, wala na yon, no? Wala na yon sa mga workers. Pero mayroon pa yun sa Diyos. Pangalawa, in around 90 to 140 AD, Paul wrote another epistle, which is the book of Timothy. No? In 2 Timothy chapter 4 verse 20, Erastus stayed in Corinth, and I left Trophimus sick in Miletus. So, si Apostle Paul, meron din siyang isa pang kamanggawa, si Trophimus, na mayroong karamdaman. Iniwan niya doon sa Miletus. So, another question is that if Paul still had the gift of healing, bakit din niya pinagaling nga rod si Trophimus? Ano? So, in short, wala na talaga sa kanya yung gift of healing na pinagkaloob ng Diyos sa kanya earlier. So, ang tanong ngayon, why did God withdraw the gift of healing? Yan, dapat sagutin natin. Bakit kaya inalis na ng Diyos itong gift of healing? Bakit hindi na niya binigyan ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad sa panahon ngayon na magpagaling? Ang sagot po natin mga kapatid is that because His most important concern is our soul to be saved from hell and lake of fire. Of course, God concerns also our physical kasi ginagamit natin ito sa paglilingkod sa Kanya. Pero may panahon talaga na talagang hanggang doon na lang ang buhay ng tao. So, nasa Diyos na rin yan mga kapatid. Hindi natin siya ma-question yan. So, it's up to us how we must take care of our body as the temple of God. Of course, God wants us to be healthy, to serve Him better. But we are living in the cursed world. Ang mundo natin ay nasa ilalim ng sumpa. There's no guarantee in health. Diba? Maayos ang kalusugan natin ngayon, pero mamaya-maya lang, may sakit na tayo. Kinabukasan, may sakit tayo. So, hindi guarantee ang health natin. But of course, we still have to do our best to take care of our own body. So, pangatlo po mga kapatid is that kung bakit nagkaroon yung change ng dealing ng Diyos tungkol sa healing today is that our body is corrupt. Ang katawan kasi natin ay under corruption. Corruptible po ito. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 53, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Yung perishable, ibig sabihin, corruptible. Yung katawan natin is nasisira talaga. Wala bang katawan talaga na hindi nasisira eh. Walang pili ang sakit, mayaman o mahirap, healthy man o hindi, talagang nagkakasakit tayo. So, under corruption talaga yung katawan natin, kaya hindi guarantee yung health. No? In Romans chapter 8 verse 23, ito yung talagang nasa Bible na kalagayan ng katawan natin kung bakit ganito nagkakasakit tayo. Romans chapter 8 verse 23. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Kasi sabi dyan sa verse 20, kung evaporate po natin, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. So talagang naghirap ang mundo natin. Merong tinatawag na pain. So gayon din tayo, yung katawan natin, nagkakasakit. So everybody gets sick with no exemption. Believer or unbeliever, Christian or non-Christian, no matter how hard we try to take care of our body. Di ba? Nag-maintenance tayo ng gamot talaga. No? Pero talagang nagkakasakit pa rin tayo. So, that's why God promised to change our body with the incorruptible one.
Kaya pinangako ng Diyos, binasa natin kaya sa 1 Corinthians 15 verse 58, na itong corruptible papalitan ng incorruptible. Itong nasisirang katawan, nagkakasakit na katawan, ay papalitan po ito ng Diyos ng hindi na nasisira. So, siguraduhin lang natin na tayo ay ligtas, of course, upang sa gayon, isa tayo sa papalitan ng katawan na hindi na nasisira, hindi na bubulok, hindi nagkakasakit. Of course, babalik tayo doon sa ating kaligtasan niyan, no? By believing that Christ died for us, si Kristo ay namatay para sa atin, nailibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kung tayo po ay buong pusong sumampalataya sa kanyang ginawa at tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas, asan po natin na balang araw itong katawan natin na nasisira, nagkakasakit, ay papalitan ng Diyos ng katawan na hindi na masisira magpakailanman. No? Not because God doesn't want us to be healed, no? But because the curse of sin is in our blood. Yung kung bakit minsan hindi tayo gumagaling sa karamdaman, yung iba namamatay dahil sa sakit, no? At minsan nga sinisisi pa nila ang Diyos. Ang totoo niyan, ang punot dulo nito ay yung kasalanan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng karamdaman ng sakit. Kung hindi sana nagkasala sila Adan at Eva, edi wala sanang karamdaman din ngayon. So we are under cursed because of sin. Romans chapter 5 verse 12. Balikan nyo lang po yung message natin doon sa is God still in control? Doon po binanggit ko rin yung tungkol dito, no? So, ang kasalanan kasi nasa atin, sa katawan natin, kaya talagang we are under curse. Gayon pa man mga kapatid, we still hope and pray that God will protect us. Hindi po bawal na ipag-pray natin ang kagalingan. So, ipaubaya rin lang natin sa ating Panginoon ang ating kagalingan at maayos na kalusugan. So, mga kapatid, patuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy po tayo sa ating pagtitiwala sa Kanya. Regardless sa ating maranasan na iba't ibang uri ng sakuna, ng crisis kagaya ngayon, nawa, we will remain faithful and true to God sa ating paglilingkod sa Kanya. Pagkasakit man tayo sa ating katawan, we still have to trust God because His guarantee is not our good health. His guarantee is our eternal body, eternal life, which is in heaven. So mga kapatid, salamat sa pagkikinig at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. God bless po sa ating lahat dyan mga kapatid. Ingat palagi, no? And nawa, patuloy po tayong mag-pray. Dalangin po natin ang bawat isa sa atin for protection and guidance. So, hanggang doon lang po ating mensahe tungkol po sa is there still healing today? So, balikan po natin. Ang sagot po natin doon is meron pa po. Ang Diyos ay still nagpapagaling ngayon. No? Pero, wala na siyang binigay na kapangyarihan sa tao na magpagaling. Pero siya, patuloy pa rin po siya nagpapagaling. Okay? So, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy niyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Alam po na yung Panginoon na ang mundo namin ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan. Kaya ito kaya kami nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakuna. Bagyo, karamdaman, sakit, at kamatayan, Panginoon. Ngunit kami po ay nagpapasalamat o Diyos sapagkat mayroon po kayong pangako sa amin na kung kami po ay sumampalataya sa inyo bilang aming tagapagligtas, na kayo po ay namatay, nailibing, at muling nabuhay sa tatlong araw para sa aming mga kasalanan. Kami po ay binibigyan ninyo ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan at makatira dyan sa sangkalangitan na tahanan ninyo. Kaya din po Diyos ang aming katawan na inyo pong papalitan
ng katawan na hindi nasisira, hindi nagkakasakit. Salamat o Diyos sa patuloy niyo pong gabay sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Pagalingin niyo po ang mga may sakit, Panginoon, nang naayon sa inyong kalooban. Kayo lamang po ang aming tinataas, pinapapurihan, sa matamis na pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas.